Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Jane De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Lunes, April 14. Higit 1,000 pulis ipinakalat sa Central Luzon para tiyakin ang seguridad sa Semana Santa. Bawal ang pangangampanya sa Maundy Thursday at Good Friday, ayon po yan sa COMELEC. Sospek sa pagpatay sa negosyanteng si Dominic City noong 2018, hawak na ng PNP. Mayor Garbo ng Mabalacat City naniniwalang politika at propagandang ugat ng mga kinakaharap niyang kaso. At pagtulong sa mga nasa laylayan, tututukan ng bagong IBP Central Luzon Governor. Mahigit 1,000 pulis ang ipinakalat ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa buong Central Luzon upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng publiko ngayong Semana Santa mula April 13 hanggang 20. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Gene S. Fajardo, taon-taon ay tumataas ang bilang ng mga debotong lumalahok sa mga aktibidad ng Semana Santa, lalo na tuwing Huwebes at Biyernes Santo. Bunsod nito, iniutos niya ang maximum deployment ng mga pulis katuwang ang ibang support units. Pinaigting din ang presensya ng mga foot at mobile patrol, paglalagay ng police assistance desks sa mga matataong lugar at pagtatalaga ng road safety marshal sa mga terminal, pantalan, paliparan at pook pasyalan. Tumutulong rin ang force multipliers at volunteer groups gaya ng Barangay Peacekeeping Action Teams o BPATS at mga local radio group upang mabilis na matugunan ng anumang insidente o emergency. Kinasanaan ng LTFRB ang Oplan Biyaheng Ayos simula nitong Biyernes, April 11 hanggang Lunes, April 21 upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Nakapwesto na ang mga tauhan ng ahensya sa mga terminal upang magsagawa ng inspeksyon sa mga tsuper, gayon din ang kanilang mga sasakyan. Narito ang report, Liliana Cadilaw. Pinaghahandaan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Simula nitong Biyernes, April 11, umarangkada ng Oplan Biyaheng Ayos. Nakapwesto ng mga personnel ng LTFRB sa mga terminal para tingnan ang lagay ng mga driver, operator at public utility vehicles o PUVs. Layunin din ito na masigurong ligtas, maayos at komportable ang biyahe ng mga kababayan ngayong Semana Santa. Ang inspeksyon ay tatagal hanggang sa susunod na Lunes, April 21. So ito pong Oplan na Biyaheng Ayos ay isang direktiba po ng Department of Transportation para po masiguro yung pong kaligtasan ng ating mga mananakay. So kaugnay po nito, tinitingnan o ini-inspect po namin yung mga terminals, pati na rin po yung mga garahe at saka mga units ng ating mga public transportation vehicles. Kasama sa mga binabantay ng LTFRB upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga bibiyahe sa pampublikong sasakyan ay ang driver's license, ORCR, gulong, seatbelt at ang pagtalima sa mga ipinatutupad na guidelines. Sa ngayon po, wala pa naman po tayong nakikita o nauhuli na lumabags sa ating guidelines. Pero expect po natin yung mga volume ng pasaheros ngayon, pati na rin po yung units. So tiwala naman po tayo na ang ating mga operator ay compliant at sumusunod po sa batas ng LTFRB, LTO at pati na rin po sa DOTR.
Sa gitna ng pagdagsa ng mga pasahero, umaasa ang publiko sa maayos at ligtas na paglalakbay. Ngayon pong holiday, di po natin alam maraming tao, di natin alam sino sumasakay sa sakyan, sa mga papublikong sakyan. Maganda po na may seguridad pa rin para sa safety po lahat ng tao. Patuloy naman ang paalala ng LTFRB sa mga tsuper at operator, lalo na't inaasahang mas darami ang volume ng mga mananakay sa darating ng April 15 at 16. Sa mga operator po, paalala lang po na ating pong sundin yung ating mga guidelines at lalong-lalo na po mag-ingat po tayo dahil alam naman po natin yung ating responsibilidad sa ating mga pasahero. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Samantala, nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato na bawal ang pangangampanya sa araw ng Huwebes at Biyernes Santo. Yan po ay April 17 at 18. Base sa COMELEC Resolution number 10999, anumang election campaign o partisan political activity sa labas ng campaign period ay pinagbabawal at kinukonsiderang bilang election offense. Maaaring magpataw ng parusa sa mga lalabag dito sa ilalim ng Section 2, 6, 3 at 264 ng Omnibus Election Code. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News, politika at propaganda. Ito raw nakikitang dahilan ng mga kasong isinampa laban kay Mabalacat City Mayor Chris Garbo.
Sinagot rin ng punong bayan ang ipinupukol na kawalan ng sariling ospital ng Mabalacat ngayong panahon ng kampanya. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Nagpahayag ng saloobin si incumbent at re-electionist Mayor Chris Garbo ng Mabalacat City sa patong-patong na kasong isinampa sa kanya ng mga dating kaalyado na sina Vice Mayor Attorney Jelda Aquino at Councilor June Castro. Maalalang bago nagsimula ang kampanya, inanunso sa isang punong balitaan ni Aquino at Castro ang update sa mga kaso na may kinalaman sa 610 million pesos na land bank loan na pinasok ni Garbo at ang umano'y hindi pagdaan sa wastong proseso ng proyekto sa bagong government center ng syudad. Ayon sa alkalde, nananatiling kwento lamang raw ang nasabing mga kaso. Kasi for me, wala pa naman ako natatanggap. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin dahil pag-aaralan pa yan ng korte kung substantiated ba, kung talagang meron bang prima facie evidence na talagang may ginawa ka, yun lang naman eh. And of course, kung nandun na yun, kung magpo-full blown na ano yun, dilalabanan natin. Bakit wala ka na bang karapatang magtanggol sa sarili mo? Di ba? At ang ano dyan, nasa nag-a-accuse ang mga ebidensya, wala sa akin. The burden of proof is within the accuser. Ako naman, ang nakikita ko, bakit? Itataya ko ba itong aking katungkulan magmula nung 1992, 33 years na ako rito? Itataya ba yung profesyon ng aking mga department head? Hindi ganon. Hindi ganon, ano? Alam din namin yung mga batas. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha, tinuhugot. Naniniwala umano si Garbo na may kulay politika at tila propaganda lamang ang mga reklamo. May patutsada rin ng incumbent mayor sa mga nagdemanda sa kanya. Baka siguro para nanunungkit ka ng ganon, kung anong matatama, kung sinong masusungkit mo. Hindi ganon yun. Dapat, ang ano mo dito, ang unahin mo, kung lumalaban ka ng tama, lumabang ka ng patas. Bakit mo dadaanin sa demanda ng demanda? Ano yun, propaganda? Bakit? Bubulagin mo yung mga tao sa mga ganong mga ano mo, ginagawa? Hindi ganon yun. Kasama ko sila eh. Sila nga talagang ang katunayan dito, tinraidor ako eh. Pinakinabangan ako pero sila nagtraidor. Yun ang totoong akusasyon. Ang mga tao nag-uusga doon at sila ang nagsasata. Walang utang na loob yung mga ganon. Sinagot rin ni Garbo ang mga batikos sa kawalan ng sariling ospital ng Mabalacat. Ngayon po may ginagawa ang Pampanga Hospital ngayon, yung Pampanga Provincial Hospital, dun sa loob. Ang sinabi ko, dahil para mapadali sa loob ng Clark, para mapadali ang operation nun, itatransfer sa akin yung operation ng Mabalacat District Hospital, magko-manage kami, lahat ng empleyado dun sa Mabalacat District Hospital, itatawid na sa Pampanga Provincial Hospital Annex sa loob ng Clark. Ako ang magmamanage, ang local government unit ang magmamanage, gagawin namin ambulatory hospital. Ang ambulatory hospital, lahat ng mga emergency cases, pwedeng dalhin sa amin kung manageable namin ng aking mga doktor, doon na lang namin pagagalingin. Pag hindi namin mamanage, itatransfer namin sa Pampanga Provincial Hospital o kaya sa mga tertiary hospital na sa labas, mga pribado. Yun ang agarang pangangailangan ng ating kasyudad. Hindi yung ipapatayo mo pa yung hospital, kung halimbawa meron nang nangangailangan ng ano, hintayin mo pa, sabihin mo sa kanila, ay hintayin natin yung ano, pinapagawa na namin. Hindi totoo yun. Ang importante rito, anong pangangailangan ngayon, tugunan mo ngayon. Makakaharap ni Garbo si Vice Mayor Aquino para sa mayoral race ng syudad sa May 12. Habang si Councilor Castro naman ang kalaban ng anak ni Garbo na si Winwin para sa pagkabisi alkalde. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Patuloy ang pagsisikap ng BIFAR Region 3 na palakasin ang kamalayan ng mga kabataan sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating karagatan. Kaugnay nito, nagsasagawa ng roadshow ang ahensya na layong hikayatin ang mga kabataang makibahagi sa mga adhikain at proyekto para sa marine biodiversity conservation. Narito ang report ni Liana Canilaw. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang linya ng pambansang bayani ng Pilipinas sa si Dr. Jose Rizal na hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin ng karamihan, kabilang na ang sektor ng pangisdaan. Sa gitna ng lumalalang hamon sa kalikasan, naniniwala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR na malaki ang gampanin ng mga kabataan sa pangangalaga ng karagatan. Hindi lamang sila tagapagmana ng yamang dagat, kundi mahalagang katuwang din sa pagpapatuloy ng mga adhikain para sa marine biodiversity conservation. Kaugnay nito, idinaraos ng BIFAR Region 3 of Philippine Fisheries and Coastal Resiliency of Fish Corps School Roadshow. Naganap ang second leg na nasabing proyekto nitong Biyernes, April 11 sa Botolan National High School, Botolan, Zambales. For the past
50 years, ang larangan ho ng pagtatrabaho ng pangingisda ay hindi nawawala sa top 2. Top 2 na medyo pangit dahil sila ho ang poorest of the poor. Sa mga sabi nga nilang nasa laylayan ng lipunan. Kaya po kami, sa amin po sa BIFAR, sa tulong po ng Fish Corps Project, ay susubukang tugunan ang pangangailangan na yon. Sa mas malawak na konteksto, layo ng Fish Corps Project na palakasin ang food security, beneficiary satisfaction, pababain ng mga kaso ng illegal fishing, at isulong ang employment sa fisheries at aquaculture sector. Kaugnay nito, nakatutok din ang proyekto sa pagtaas ng kabalay ng mga estudyante sa kahalagahan ng biodiversity sa karagatan. As early as now, kailangan natin silang ihanda sa kanilang malaking responsibilidad at mga hamon na haharapin. Kasi nga, sila yung makikinabang sa pag mas maraming galunggong, mas masagana yung ating karagatan, mas makikinabang yung ating mga kabataan din. Mahalaga raw na maipabatid ang mga banta sa marine biodiversity gaya ng illegal, unreported, and unregulated fishing, overexploitation, habitat degradation, pollution, alien and invasive species. At ang isa sa pinakamatindi, ang climate change. Kahit sinong tanungin natin ngayon, ramdam na nila yung epekto ng climate change. Mas mainit na, di ba? Mas malalakas ng ulan na napredict na dati pa, no? And actually, it's unfortunate, no? In fact, may mga nagsasabing siyentista na nandito na tayo sa panahon ng climate change at nararamdaman na natin yung epekto niya. Ang kailangan lang talaga natin gawin ay mag-prepare. Maging aware kung ano ang pwedeng epekto sa atin at makagawa tayo ng paraan para medyo kahit papano maibsan yung epekto niya. Maging ang mga malilit na habang na mga kabataan, malaki ang maaaring maging epekto sa karagatan. Kagaya na lamang ng pakikiisa sa mga coastal cleanup, mangrove rehabilitation, peer education at marami pang iba. One of the things na natutuhan ko po dito is yung simpleng pag-change po ng behavior natin. Kasi doon po nag-i-start lahat ng mga pagbabago dito sa environment po natin. Last po yung kalat, last po yung basura, last po yung mga nakaka-abuso po sa ating kapaligiran. Napangalagaan natin ang maayos ang karagatan. Hindi lang ang karagatan ang maayos o mai-improve natin, kundi pati tayong mga tao, yung mga kalusugan natin. Samantala, binigyang linaw din sa school roadshow ang masaganang kabuhayan at oportunidad sa sektor ng pangisdaan. Kabilang sa mga ito ang propesyon bilang bioinformatician, fisheries observer, science communicator, researcher at iba pa. Mayroon ding scholarship program ang BIFAR para sa mga gustong pumasok rito, gayon din ang iba pang ahensya ng gobyerno. Ang daming available na scholarship sa DOST, for example, ng fisheries, konti yung takers. Kaya naman gumagawa tayo ng paraan kagaya nito sa Fish Corps para hikayatin sila na look, ang fisheries importante, pagkain yan. No? Kaya ang mga kabataan, sana maisip nila yon, sa ganito pa lang, pumasok sila sa scholarship and therefore makatulong sa fishery sector. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Formal nang inihalal ang bagong governor ng IBP Central Luzon sa kanyang termino pagtutok sa serbisyong legal at pag-abot sa mga komunidad ng kanyang pangunahing layunin. Ang buong detalye ay hatid ni Jody Dizon Mercado. Pumili na ng bagong governor ang Integrated Bar of the Philippines o IBP Central Luzon. Nagsagawa ng eleksyon ng grupo nitong Sabado, April 12, sa The Orchids Garden, City of San Fernando, Pampanga. Pinangunahan ni Attorney Maria Imelda I.Q. Tuazon ng aktibidad kasama ng mga piling delegado sa 7 lalawigan na sakop ng grupo. Mula ang mga ito sa probinsya ng Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan at Pangasinan. Ayon kay Tuazon, dumalo rin ang mga kinatawan ng Korte Suprema sa halalan sa katauhan ni na Executive Judge Robert Alexander Malig at Vice Executive Judge Mary Jane Bacara Benaventura ng RTC San Fernando. The Supreme Court does that kasi we take elections in the IBP seriously. Pangalawa po, ang nagre-regulate ng behavior at everything about the lawyers, the practice ng Supreme Court po. So I would say that the Supreme Court would like to ensure that election in the IBP is not the same as elections elsewhere. We take it seriously. We want it to be free from any perception of anything anomalous.
Nominado sa pagkagobernador ng IBPCL sina Attorney Anel Martin Antero mula Bulacan, Attorney Dick Fernandez ng Nueva Ecija, Attorney Raul Canon Jr. mula Tarlac at Attorney Angelito Orozco ng Zambales. Matapos ang opisyal na canvassing of votes, idineklara si Attorney Dick Fernandez bilang nanalong gobernador. Siya ang immediate past president ng IBP Nueva Ecija chapter. Lubos ang kanyang pasasalamat sa suporta at tiwala ng mga kapwa-kabaro. 15 taon nang nasa legal profession si Fernandez. Bilang bagong governor ay hindi ko sasayahin itong opportunity na ito na mag-serve hindi lamang po sa mga indigent clients, sa mga mamamayan, kundi sa grupo namin, sa mga abogado, sa IBP Central Luzon. Isusulong ko po ang pagkakaisa ng IBP Central Luzon. Kakaroon po kami ng maraming activities na kung saan madidevelop yung magandang relasyon ng bawat isa. Pakinggan ko po ang mga hinaing nila, ano yung gusto nilang ipahayag sa IBP National, and at the same time, ipaparating ko sa kanila kung ano ang mga proyekto ng IBP National. May nakalinya na rin itong mga programa sa kanyang termino na magsisimula sa June 30 at magtatapos sa 2027. Well, gaya nung nabanggit ko kanina, yung naumpisahan ko sa Nueva Ecija na inclusiveness, na brotherhood and partnership, yun po yung mga pagtutuunan natin ng pansin. Siyempre lalo na po yung ating mga kababayan na nasa laylayan ng ating lipunan, yun po yung mga uunahin nating mga proyekto para sa kanila. Samantala, nagbigay naman ng mensahe at payo ang outgoing governor para sa kanyang kahalili. Inclusivity is the thing that the region needs, and sa dami po ng bagong abogado ngayon, mga bata, I think it makes sense to inspire them to be active also in the region, and shouldn't be a monopoly of some or of one. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sawa ka na ba sa siksikan, mainit at walang legroom na biyahe? Bakit hindi mo subukan ng isang SUV na swak sa lifestyle mo? Here comes the Chevrolet Captiva. Hindi lang basta kotse, may forma, may power at may space para sa buong pamilya o tropa. Meron itong 2.4-liter engine para sa smooth pero solid performance, 7-seater capacity kaya walang iwanan, at techy features gaya ng touch-screen infotainment system at rear parking sensors na perfect sa mga beginner users. Sleek sa labas, spacious sa loob, at hindi rin masakit sa bulsa pagdating sa gas. Alamin natin ang ibang features ito na magpapaka-captivate sa iyo. Let's watch this. Hi, I'm Catherine Terwell, Sales Executive of Chevrolet Pampanga. Today, we're gonna explore the new model of Chevrolet Captiva Premier. This is the 2025 Chevrolet Captiva Premier. Start muna po tayo sa foot niya. Ang engine displacement niya is 1.5-liter turbo with 4-cylinder with horsepower of 150 and torque with 255 Newton-meter. Ang transmission niya is CVT, Continuous Variable Transmission, and naka-front wheel drive na rin siya. Sa daytime running light niya, naka-LED na rin siya, may headlamps and fog lights. Dito naman sa emblem niya, naka-upgrade na siya ng 360 camera and meron na rin siyang 2-eye sensor sa harapan. Sa tires naman niya, naka 18-inch alloy two-tone na rin po siya. Ang suspension niya is MacPherson strut and torsion beam. Ang brake naman niya is naka-ventilated disc na rin siya. And ang minimum ground clearance niya is 180 mm. Sa side mirror naman, meron na siyang camera, which is 360 camera view. Sa likod naman niya, meron siyang LED lights, 4-eye sensor, and meron na rin siyang emblem dito. Meron na rin siya nakalagay na Premier, which stand for top of the line. Meron na rin siyang reverse camera dito. And sa trunk naman niya, ang third row niya is pwede siyang na-fold. Kasya isang balikbayan box. Or kung kailangan nyo na mas maraming space, pwede naman i-fold yung second row. Kasya doon, 2 balikbayan box with 1 luggage. Sa door handle niya, meron na rin siyang passive entry na pwede nyo i-access yung lock and unlock without using your key. Kahit na nasa pocket or bag nyo lang yung key, mabubuksan nyo na rin siya directly. Dito sa driver door niya, naka-equip yung mga control niya sa window. 6-way power adjustment na rin siya sa driver. And lahat ng upuan niya is naka-leather seats na rin. At total of 7-seater na yung buong unit na to. Sa steering wheel, naka-equip lahat ng safety features at natitilt na rin siya. Sa cluster naman, makikita yung tire pressure monitoring. Sa infotainment, 10.4 inches portrait na rin siya at touchscreen. Makikita rito yung 360 camera at yung control niya sa aircon. Apple CarPlay and Android Auto siya, pero kailangan pa rin ng wired. Meron siyang auto hold and electronic parking sensor at card holder dito. At compartment. At alam nyo ba, ang Chevrolet Captiva ay nakakeyless na rin siya at push button starter. At maliban doon, ang Chevrolet Captiva ay meron na rin siyang panoramic sunroof. You can avail this Chevrolet Captiva sa halagang 1.4 million pesos at may discount kami ng 110,000 pesos. Once you avail this Chevrolet Captiva, meron na rin tayong free insurance, 24/7 roadside assistance, floor mats,
20 liters of fuel, and Super Essential tint with 66 heat rejection at 5 years warranty or 100 kilometers, whichever comes first. So para sa mga gusto mag-inquire, you can text or call us sa numerong 0918-854-2221 or 0918-854-2241. Pwede nyo rin pong bisitahin na ang aming Facebook page na Chevrolet Pampanga or pwede rin kayong mag-visit dito sa aming showroom na located sa Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Dito sa Chevrolet, together, let's ride! Samantala, matapos ang mahigit 3 buwan na Premier Volleyball League All-Filipino Conference, naiuwi ng Petrogas Angels ang kampyonato. Alamin kung paano nila nasungkit ang titulo sa balitang ito. Gumawa ng kasaysayan ng Petrogas Angels matapos makuha ang kanilang kauna-unahang All-Filipino Championship mula sa kamay ng Creamline Cool Smashers sa finals ng Premier Volleyball League o PVL nitong Sabado, April 12 sa PhilSports Arena, Pasig City. Full tank na tumapak sa do-or-die Game 3 ang Angels kaya mabilis na tinapos ang serye sa score na 25-21, 25-16, 23-25 at 25-19. Pinangunahan ni season MVP Brooke Van Sickle ang kupunan, bitbit ang kanyang 21 points, 9 digs at 18 receives. Tumulong din sa opensa sina Jonah Sabete at MJ Phillips na may 16 at 15 points. Tinanghal na finals most valuable player si middle blocker MJ Phillips. Bigo naman ng Cool Smashers na masungkit ang dapat sanay 5 straight championship ng kupunan. Hindi naging sapat ang all-around performance ni best outside spiker Bernadette Ponce na nagtala ng 17 points para i-extend ang laban. 7 taon ang hinintay ng Angels bago mapasakamay ang inaasam na All-Filipino title. Ito na ang ikatlo nilang kampyonato sa nasabing liga. At yan ang sports news ngayong araw. Kaya makapinlak, CLTV 36 Sports News. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police o PNP ang negosyanteng si Alan Dennis Sitin Lim na suspek sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Dominic Sitin noong 2018. Ang kanyang pagkaka-aresto ay resulta ng koordinasyon ng PNP at Royal Malaysia Police. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3, PRO3 Director Police General Jean Fajardo, bandang 11:20 PM nitong Sabado, April 11 nang dumating sa NAIA Terminal 3 si Sitin. Pagkababa ng eroplano, kaagad inihain sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ng Manila Regional Trial Court o RTC Branch 7 noong September 1, 2020. Walang inirerekomendang piyansa para sa kanyang kaso. Matatandang naaresto si Sitin sa Cobra Rugby Club sa Selangor, Malaysia nitong March 22, 2025 dahil sa paglabag ng Section 6, 1C ng Immigration Act ng Malaysia dahil wala siyang maipakitang valid travel document. Bago ito, una nang kinansela ang kanyang Philippine passport noong September 12, 2024 at pinag-utos ng International Criminal Police Organization ang paglalabas ng red notice laban sa kanya noong January 24, 2020. Ang 51 anyos sa Sitin ay itinuturong mastermind sa pagpaslang sa kanyang kapatid na si Dominic Sitin na founder at CEO ng United Auctioneers Incorporated. Nangyari ang insidente sa labas ng isang hotel sa Subic, Zambales noong November 28, 2018. Karaniwan ng eksena sa mga kalsada sa Pampanga tuwing Semana Santang pagpepenitensya. Meron ngang nagbubuhat ng krus, meron nagpapapako, pero pinakamarami ang mga nagbagdarame. Sila yung mga kababayan nating nagpapadugo ng kanilang likod at hinahampas ito ng paulit-ulit gamit ang borilyos. Inalam ng ating news team kung paano nga ba ginagawa mga borilyos at ano ang kahulugan nito sa pamamanata. Narito ang special report ni Justin Dizon. Nung simula pong magkasakit po ang nanay ko, saka maoperahan po ang tatay ko, doon po ako nagsimula po na subukan mamanata.
7 AM po ang pagkagising namin. Tapos sabay nilalabas po namin yung mga brulyos po. Sinasabit po namin sa taas, doon sa harapan po. Pagkatapos po nun, sabay upo na po kami dito at gumagawa na po kami ng mga brulyos. Tapos po, yun na po yung mga ginagawa po namin araw-araw dito. Iniitak po namin. Sabay meron na pong mga dito, mga guide na po. Tapos inaano po namin, tinatansya po namin yung pag nakano na po yung brulyos po. Meron po kaming tubo, tapos ay pinupukpok po namin. Yun na po yung kukunin namin po na pattern. Pag natapos na po, ito na po yung finish niya pag kalabas niya po. Ito na po yan yung brulyos po na natapos na nakiskis po. Ngayon po, itatali na po. Tapos sabay patapos po na natali na po, i-handle na po namin. Meron pong 25, may 35, may 30, may 40. Sabi po ng mga matanda po, pag meron po daw na hulog po na brulyos, babalik po daw sa unang panata po daw nila. Yun po yung mga sabihan po ng matanda. Then babalik din po yung yung pagpapanata niya po. Sabay na po, liliyain po ng konti. Tapos sabay nilalagyan po ng gatla. Pagkatapos po nalagyan ng gatla, lalagyan po na namin ng tali. Sabay ibubuo na po namin. Pagkatapos na po nabuo, doon sinasabit na po namin. Gusto ko po kasi pag nagtatali na po kasi yung quality po yung gawa. Inayok po kasi yung mayroong nasasabi po yung mga ibang nakakakita. Kaya po, inaayos ko po yung pagtatali. Sabi ko lang po, wag natin alisin yung kultura natin na Kapampangan, saka yung pagpapanata po natin na ganito. Kasi nasa sa atin na po yan nung simula pagkabata po Yun na po yung dinatnan po natin. Yun na rin po yung pagdanda natin. Inaano ko lang po sana na wag na po sana yung mga kabataan po na nagpapanata kasi ginagawa po nilang laro. Dasal ko lang po ngayon, ang makaraos lang po kami ng asawa ko sa panganganak niya po. Yan lang po yung pinakaano ko. Nakaramdam din po ako ng medyo pananakit po, pero tiniis ko po yun para po sa pamilya ko. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni Rainier Agas, weather forecaster mula sa Pag-asa Clark Station. Narito na po ang ating kalagayan ng panahon ngayong Lunes, April 14, 2025. Frontal system ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon at easterlies naman po ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Aasahan po natin ang maulap na kalangitan na may mga ulan dito sa Batanes, Cagayan at Apayao dahil po sa frontal system at maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito naman sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil naman po yan sa easterlies. Pinapaalalahanan po ating kababayan na mag-ingat sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa kung minsan may mga malalakas na mga pag-ulan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may tsansa lamang po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa dahil pa rin po yan sa easterlies. Nag-iingat pa rin po ating mga kababayan na mag-ingat sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag meron naman po tayong mga severe na mga thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Ngayong mas nalalapit na ang 2025 national and local elections, hinimok ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang mga botanteng Pilipino na kilatisin at suriing mabuti ang mga tumatakbong lider bago bumoto. Anila mahalagang isaalang-alang sa pagpili na ihahalal ang pagkakaroon ng kakayahan at integridad nito sa pamumuno. Ngayon din ang lider na may pakailam sa kinabukasan ng bansa. Alamin ang detalye sa report na ito. Think muna, then shade mo na. Ito ang mensaheng tampok sa 6-minute video na inilabas ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Social Communications nitong April 6 kaugnay ng pagboto sa 2025 national and local elections. Binigyang diin ni Most Reverend Juni Maralit sa naturang video ang ilan sa mga isyung panlipunan na kinakaharap ng bansa at kung gaano kahalaga at kabigat ang responsibilidad ng mga botante sa paghahalal ng mga bagong mamumuno sa bansa. Ayon sa kanya, kailangang mamili ng mga pinunong may kakayahan sa pamamahala, may integridad at may disiplinang gagabay sa pagbabago ng bansa. Dagdag pa, marapat din daw nakilatising mabuti ng mga botante ang mga tumatakbong lider. Dapat, tunay raw ang kanilang layuning maglingkod at may konkreto silang plano para sa ikabubuti ng sambayanan. Ang pagboto ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang matatanggap mo. Ito ay investment sa buhay ng ating mga anak, apo, at mga parating pang mga henerasyon. Kapag bumoto tayo ng may integridad, hindi lamang tayo ang nagiging mabubuting mamamayan, kundi mabubuting alagad din ng Diyos. Naghahanap tayo ng mga pinunong pinaaangat, pinagkakaisa, at pinoprotektahan tayo. Gumagawa ng mga desisyong kaugnay ng ating paniniwala sa Diyos, pag-asa at pagmamahal. Bumoto para sa kinabukasan. Bumoto para sa bansa. Sa huli, hinimok ni Maralit ang mga Pilipino na bumoto hindi lamang gamit ang isipan, kundi gamit din ang puso. Hinikayat din niya ang mga Pilipino na bumoto para sa kapakanan at kinabukasan ng buong bansa. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Muling nagpasiklab ng kamanghamanghang air show ang mga hot air balloon sa taunang festival sa Lubao, Pampanga. Tunghayan ang mga kaganapan sa report ni Danny Cagino. Muling pinatunayan ng Pampanga ang pagiging sentro ng aviation at turismo sa bansa sa matagumpay na pagdaraos ng Hot Air Balloon Festival 2025 na ginanap sa bayan ng Lubao mula April 11 to 13. Sa mutsaring kulay at kakaibang disenyo ng hot air balloons ang sabay-sabay na lumipad na talaga namang ikinatuwa ng libu-libong bisita.
Bukod sa mga tradisyonal na hugis, bumida ang espesyal na lobo na may disenyong manok, iba't ibang bandila, logo ng mga kilalang brands at mga paboritong cartoon characters na lalong nagpatingkad at nagbigay saya sa buong selebrasyon. Hindi rin nagpahuli ang mga food stalls, art installations at gabi-gabing live performances mula sa local bands at kilalang OPM artists gaya na James Reid, Silent Sanctuary, Zach Tabudlo, Juan Carlos at Bamboo na nagpaindak at nagpasigla sa mga dumalo. Ang festival na ito ay may layuning pasiglahin ang lokal na turismo at magbigay ng kabuhayan sa mga negosyanteng Kapampangan. Isinasagawa ang aktibidad taon-taon hindi lamang para ipakita ang husay ng mga kabalen sa sining at teknolohiya, kundi selebrasyon din ito ng kultura at pagkakaisa. Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X at CLTV 36, sa Instagram naman po at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.